Anong oras na ba? Makapag-unbox na nga. So welcome to my vlog. Hindi lang ang unboxing to, halo-halo na nandun. So habang nasa outdoor tayo, don't forget to like and subscribe. Panoorin yung unboxing ko. And welcome to Robust page. See you then! So hi guys, na-unbox na yun ng Anker R50i NC. R50i NC. Yung NC niya is noise cancelling. So nabili ko to sa Shopee. Papalitan niya to yung Anker R50i na basic lang, around 700 to nung nakuha ko. Shopee din, nakalimutan ko na yung store. Hindi ko alam kung para sila na store kasi daming nakalagay na Anker store, flagship, seller, keme, hindi ko alam kung sino doon yung totoo. Pero okay naman yung mga rating nila. So ito walang INC. Walang NC. Ito kaya siya 700. Ito may NC kaya siya nasa around 1 to 1,000. Nakuha ko siya 900 kasi may sale na naman or may mga pa-promo na naman sa Shopee. Free shipping, connect voucher ng shop. So ito na nga, dapat pala ito na yung binili ko nung una pa lang. Pero yun nga, ang magiging tagapagmana naman nito ay si Junakis. So may pang sounds na siya and may pang gaming na din pag naglaro kami. So ito, again, may noise cancellation. Hindi ko alam kung ilan yung mic nitong isa. Hindi ko alam kung nagawa ko ng review eh. Parang hindi pa eh. Utang na naman siya. Mauna pa to, baka mauna pa tong post na to ng Anker R50i NC. So may noise cancellation, 3D surround, meron siyang 4 na mic. Yung 2-in-1 charging case niya is pwedeng phone stand tsaka yun nga charging. Tapos may kulay siya, no? May black, may white, may pink and blue. May green din. Pero okay na ako sa blue. Actually, kukunin ko na ito dapat dati pa. Hindi lang available yung gusto kong kulay. Kasi ayoko ng white, ayoko ng black, ayoko din lalo ng pink. Galing na ako sa pink eh. So, it's either green or blue. Nung nag-check ako na sa araw, blue yung available. So, tinira ko na kagad. Baka tirahin pa na iba eh. So, ayun naman ba. Sabi dito, 10-hour playtime, 45 hours with case. Although sa mga comments dun sa item, dun sa seller mismo, ang mga concern nila is mabilis na malobat. Kasi ito, ginagamit ko to pag natutulog ako. 12 hours minsan, tulog ako, nagsasound siya ng low to medium na volume. Sarap ng tulog ko, wala akong narinig na ingay. So ito, masusubukan ko rin to. Sa ano lang tayo nakikinig sa YouTube Music and then naka-pro ako doon, premium kaya walang ads, diretso lang. So yun na nga, ayan sabi niya may 2-in-1 case. Buksan natin to. Para siyang katulad ng A20, tama ba? Q20 pala, kasi bumili ako ng Q20 nitong recently lang din. Wala pang 1 year sa akin to. Same sila ng settings, pero ito may 3D surround ka. May multi-point connection din kasi ito meron. And then itong si NC ganun din. So tara, unbox na natin. Okay, so guys, ito na. Proceed na tayo sa unboxing. Ito yung mga katabi niya pa yung mga pinili ko din na unbox ko kagabi na SIM cards. So again, ito. Ito ko na sa inyo yung mga hindi ko na pakita kanina. So yun ang sabi niya. Crystal clear sound, stand may 4 mics daw. Nakakatuwa to. Meron ko pa dito scratch and check para ma-verify mo kung totoo ba siya. So yan. Tapos may IP54 pa. Nice. Adaptive noise cancellation. 48 decibels yata yung kaya niya i-noise cancel. Parang ganun. Nakita ko sa mismo page. Anyway, tara, proceed tayo. Tingnan natin kung ano. I'm not plastic. What? Ano? Kailangan talaga sabihin yan. So, you're not plastic, ha? That's good. Okay, so tara. Wow, ang tigas. Not anymore. The unboxing experience. First hand. Ano sinabi? Yung cute, kaya pala may space. Di ba niya, parang uterus lang hinahata ko. Uterus talaga eh. Damn! O, diba? Angas. Anis. Wow! Bulok! Hindi pa mahulog yung tripod. Visit. Ay, nako. Okay, isa na natin ito. Picturean muna natin yan para ma-post sa Shopee pag nag-post ng review. Okay, so ito yung manual. As you can see, multi-language yan. So yan, quick browse tayo dito. Oh, ito yung yung QR code. Oh, kung may Anker app kayo, or nawawala yung QR code nyo,
Ito yung mga QR code na kailangan natin. So, yun daw ang pagsusuot. Powering and pairing. On mo lang yung Bluetooth mo, magkoconnect na siya, and then touch controls. So, mono, pag isa lang yung gamit mo. At TWS ka, dalawa yung nakasuot. Ano to? Sige mo yan. Uy, may 16-month warranty. Okay, napasabi dito. Saan ba made in na to? Ang alam ko sa ano to, hindi to China. Anyway, isa yun yun. So yan. Uy, ito, importante to. So ang input niya is 5 volts, 0.5 amperes. So, mga 2.5 milliamperes lang yung kailangan niya. And then output, and then so yun. Ano pa ba? Hong Kong. Uy, shit, mga Chinese, Chinese made. Anyway, tagal-tagal na rin mga pangatlong item ko na to na Anker. And then, bigyan ko na din ng Anker na gift yung isa, yung P20 ba yung K20. So, yun lang naman yung sinasabi niya. Nothing much. So, proceed tayo dito. Ano to? So ito yung ear tips. Di ko alam bakit may alikabok yan. Dito na lang nakuha niya yan. And then yung cable, Type-C. Ayan, okay naman yung texture and quality. And finally, the one and only. Sure ko lang. Okay, so ito na nga. Kulay blue. Gigigil ako. Wow, sexy. Tingnan mo yung kwa. Putsang bango. Alam niyo, amoy na parang galing ng mga ibang bansa. So, comparison. Si R50NC, R50i, walang NC. Ito si NC. So, yun yung tsura nila. Yan. Medyo squarish itong isa. Ito naman medyo oblong. Square din naman. Rest na may tatak na Anker. And ito, nandito yung product specification niya. Sa ilalim naman ng isa, wala. Kasi ang details niya ay nandito sa loob. Panis! Ayun o. So ito, pagka phone stand, nilapag niya siyang ganyan, salpak niya yung phone niya dito, tatayo siya. Diba? Angas. May clicky sound din siya. Wala siyang magnet, no? So clip lang. Baka lumuwag, mag-overuse. Bakit wala akong lanyard? Laban lagay ng lanyard to. Okay. So kasi ito, nung binili ko, may kasamang lanyard. Ito. Ayan o. Anker, sound coil din yung tatak. So ito yung lagayan. So itong isa, wala silang pamigay kasi wala ka rin naman lagayan. See? So as is. Pala ito, LED indicator to na ilaw to. Pag nag-charge, kulay green. Pagka full charge, steady green. Ito naman, dito. Kita niyo ba? Steady green din yan, blinking kapag charging. So buksan na natin. Kita niyo ba? Ganda. Nga, compare ulit natin para magkaalaman. So ito yung isa. Mas mahaba yung pinaka-stem niya na payat. Ito naman, petit na thick na maliit. Nice, cute. So ito siya, yun yung itsura niya. Ito naman isa, ito yung itsura niya. Comparison lang. Yan. Okay. So hindi ko alam kung nasa ng mic dito. Ito sa isa kasi ang alam kong mic niya is nandun sa baba. And then may isa dito sa taas. Hindi ko lang alam kung saan. Ito namang isa. Okay, so itong isa, sabi dito 4 yung mic. So may isa dun sa baba. Hindi ko alam kung nasan yung iba pang 2 or 3. Basta 4 daw ang mic niya. So pag kakataon siguro hanapin ko na lang, pero wala ko nakikita ng ibang So yun na yun. Then ito yung touch sensitive zone niya. So try na natin. Okay naman yung quality niya. Malakas din yung traction. May goma din dito. Same dito sa isa. May goma din dito. So sarap gamitin. Makarap ko ito. Pagka ko na inaawitan ito ngayon wala na din. Ito yung charging case sa likod. Charging port pala. And yeah, tara, subukan na natin. Okay guys, so pakita ko lang sa inyo yung amp mismo. So ito na yung sound core. Na connect na yung R50 ko.
ito yung dati kong N50i tsaka yung Q20. So right now, pagkakuha mo ng power niya is pagkakuha mo ng headset sa Cradle Matic nasa 80%. And na-connect ko na siya. Madali lang siya i-connect. Buksan nyo na yung Bluetooth nyo. Ayan, show more. Dilitaw na siya dito sa available devices. Tapos i-add nyo na lang siya. And then pagka-add nyo, lalabas na yung pinaka update muna niya para sa firmware, para magkaroon ng game mode. Kasi pag hindi siya in-update, as is lang siya, tapos walang game mode. So ngayon na meron na siya, nakikita nyo dyan sa baba, may game mode na siya. Ngayon sabi, turning game mode on to reduce latency, enhance sounds of footsteps, voices. Uy, may connection instability lang. Talaga, hindi mo napapansin nyo sa dati kong Anker. So yun na nga. Mas maganda yung interface niya kasi andito yung noise cancellation. By the way, pag open nyo ng item after ng update, naka-noise cancellation siya agad. And so yun yung pati yung modes niya. Parang parehas na sila ni Q20 pero mas maganda yung interface nito. Sa mode, naka-setup siya kanina ng manual, naka-max. Eh, since gagamitin ko naman na indoors, so nag-multi-scene na lang ako nag-indoor. Meron din naman kasing adaptive, pwede nilagay doon kung gusto niyo ng strong or yan, nakalagay pala strong, hindi nyo pala ito mababago. Sa manual, yan, makapamili kayo siguro mga 2 or 3, depende sa inyo. Ako nasa indoor ako, so okay na sa akin yan. Tapos yun nga, normal, as in normal siya, parang headset lang na normal na suot mo. Pag naka-transparency ka, naririnig mo yung paligid mo kasi nga apat yung mic niya. So, pwede mo i-on to. Actually, hindi ko pa napapansin yung difference ng on ng wind reduction sa wala eh. Tapos sa sound effects, ayan, ang sarap niyan i-turn on yung 3D. Kasi in-on ko siya. Kanina wala yan. So, nung in-on ko, mas maganda yung sound. May custom EQ din siya. Kayo magsiset niyan. Yung ilang presets ang gusto niyo ilagay. Okay na ako sa basic na meron sila. And then ito yung ako nag-set niyan. Kanina kasi nakalagay dyan classical tsaka basic reducer. Edit nyo lang, magbukas muna kayo, and then mag-add kayo kung gusto nyo. Maraming presets dyan. So ako nilagay ko is bass booster, acoustic, soundproof signature R&B tsaka rock. So okay na ako dyan. Yan, currently nasa R&B ako ngayon. Tapos kung ano yung sinave nyo dun sa unang page, dilitaw na sa dito. Ano pa ba? So yun na nga. Magagamit ko itong noise cancellation kung matutulog ako, no? So as you can. Sa gaming controls, ito. Nagulat ako kasi sa luma kong Anker, 3 lang. 1, 2, 3. Dito, hindi. May tap and hold na, may call pa. So sa call, hindi mo mababago. Pero yung tap and hold, pwede kang mag-cycle through sa 3 ambient modes. So yan. Pwede mo rin siyang palitan kung gusto mo. Pero okay na ako doon sa tap and hold. Ang nilagay ko na sa top 3 ay symbolic. Tapos ito, edit na lang din. Ang hindi ko napansin dito is yung pag nawawala yung device mo. Yung magsa-sound siya. Ay, ito pala. So, ano to? Prompt tone. Okay. So, 10% mag-prompt daw siya. Fit test. Uy, ayos to ah. Ano to ah. Wala nito dun sa isa. So, dito pa lang sulit na yung bayad mo, no? So, sa dual connection, magkoconnect ka lang ng isa pang device niya, either laptop or another cellphone. So, halimbawa nakakonect, dalawa yung laptop niyo or dalawa yung cellphone or dalawa yung device na nakakonect, isang phone and then isang laptop. Kung ano yung nagpe-play, dun yung makuha ang reception. Pag pinost nyo yung video sa YouTube, sa laptop, and then nagpatugtog kayo sa phone, mag-resume yung sa phone. So, ganun lang. Tapos, may auto power and on and off pa. Never. And when is connected from your phone, Bluetooth, it will automatically power off for a period of time. Sige, pwede pala 30 minutes pag naka-disconnect. Ayun, ito yung sinasabi ko sa inyo, find device. So, yung isa-set to sa tainga nyo, tapos i-max nyo yung volume. Kasi gagana to, nawala yung device nyo, na-misplace nyo. Tulog kayo, pagising nyo, wala na sa tabi nyo. I-max nyo yung volume ng phone, and then i-play nyo.
tutunog yan kung i-beep yan. So huwag nyo gagawin yan habang nakakapit sa tenga nyo. Device name, firmware, so yun yan, diba? Solid to. So yan, ito talaga balik tayo sa main cam. So pala, last na to. May mga ano sila dito, no? Dito. Yun yung white noise, pwede kang mamili. Yan. My white noise, yan. Kung gusto mong patugtulin yan habang natutulog ka, pwede din. Pero hindi ko alam, ikaw yata mamili ng time yan eh. Pwedeng infinite, pwedeng timer. Ako sa inyo, infinite na para tahimik. Itong default white noise. Wow, parang nasa open space. May tulog pa ng trend. Okay. So, itong DIY, ito makakapamili ka dito. Kung gusto mo ng ulan, yan. Gusto mo ng apoy, o para samasamahin mo sila. Kung gusto mo ng ulan lang na ulan, pwede. So, ganun din, may timer din yan. Dati wala, ngayon meron na. So, pwede ka mag-set ng 3 noises dyan. Ikaw na bahala. Ganda. Ayos to Ako na-check to or nagkataon lang sa kanya lang meron ito. Kasi sa R50 parang wala. So, yun na nga. So, balik tayo sa main cam. So, yun na nga guys. Ito na tayo sa main cam. Recommendation part na. Ito yung itsura niya pagka nakalagay na. So, ang sexy niyan tingnan compare dito sa isa. Mahaba kasi yung stem niya eh. Sorry. Ito pala. Ayan. Ayan yung stem niya. Dito sa isa medyo discreet. I mean, discreet compare dito pero may discreet pa dyan. So, ang kinaganda lang dito ay ito kasi pagka pinasok nyo sa tenga nyo and nag-on siya. Dung dung dung. Yun yung parang tunog niya. Ito sa isa. Teka lang, ulitin ko pag nilagay nyo yung umiilaw yan, indicating na naibalik nyo na siya. And then kapag lobat yan, magbiblink yan ng white. Parang same din sa R50i. Sa NC, ganun lang. Ito. Kapag nilagay nyo siya parang tun-tun-tun-tun, parang mas soft yung dating niyan. Ewan, hindi ko ma-explain. Basta ang sarap niyang gamitin. So, yun na nga, nakita nyo na yung setup. Oh my God, ang ganda ng galaw. So, yun na nga. Again, tap lang. So, ang tumunog is yung sleep sound ko kasi yun yung huli kong in-access. Pero kung in-access ko yung YouTube Music ko, kung ano man yung naka-play doon, yun yung mag-play. Oh my God. Ang ganda. So, isa na lang yung kailangan ko i-test dito, yung battery life. Kasi may mga nag-claim nga na kahit na naka-off yung INC nila, NC nila is nalulubat pa rin daw. Hindi daw totoo yung 10 hours na battery life na kiniklaim ng Soundcore. So, ito, sabi nila 10-hour playtime. Well, actually, gagana lang naman yung 10-hour playtime sa tingin ko. Kung naka-medium, low to medium volume ka, tapos naka-off lahat ng extra skills ng buds nyo. Kasi ito, wala naman masyadong skill to. I mean, plug and play lang. Or, I mean, pasok mo, play mo na, yun na yun. Ito kasi marami. May 3D, may wind reduction, may noise cancellation, and iba-ibang anik-anik pa. So, kung imagine nyo na naka-on yun, tapos yung volume is medyo mataas, most likely hindi abot ng 10 hours yun. Baka 8, 5 hours, 6 hours, malobat na. Usually, gagamitin mo na naman yung NC, yung NC kapag nasa bibiyahe ka, nasa labas. Kaya mo may storbo, di ba? Nasa Starbucks ka, nagta-type ka, magawa ka ng report mo, background music, tapos NC. Or pag nasa biyahe ka, malayo yung biyahe mo from, sabihin natin, MRT Pasay Rotonda hanggang SM North. Gusto mo lang na tahimik na upo ka. Sounds mo, NC, solid, diba? Pagising mo ng liliyab na MRT, sabog-sabog na, hindi mo alam, pero ikaw, chill ka lang. Knock on wood. Tapos, yun nga, kung ikaw, ako, para sa akin, gagamitin ko lang itong NC. Kung matutulog ako, if matutulog ako, kailangan ko ng timingan. Salpa ko to, NC, max, o kaya indoor, tahimik na. Tapos play ng sleep sounds, palong-palo. Pwede rin kung nagja-jogging ka, di ba? Kung nagja-jogging ka, gusto mong sarili mo lang yung, may sarili kang mundo, NC ka na. Basta hindi ka nagtumatakbo sa traffic, against traffic. Ikaw magulat ka na lang, nagulungan ka na. Yung, o kaya nasa jeep ka, nag-NC ka, dinax mo pa yung volume mo, feel mo, tapos umutot ka, nakalimutan mo, yung NC sa'yo lang nag-a-apply. So, sa kanila naririnig nila yung utot mo. Yari.
Joke yun na ito. Sorry, Tito joke yun. Tito joke. Yun. So, again, walang lanyard to. Complain pa ako kanina bakit ito may lanyard. Yung isa wala. So, ibig sabihin lang nun, ito kasi hindi ever ko pa nabagsak. As in, yung cradle never ko pa nabagsak. Kasi nga, maglumalabas kami, walang lanyard to, ayoko linisin. So, dito lang sa loob ng bahay. Never ko ito nabagsak kahit nasa labas. Ang nabagsak ko lang dito yung right ear tip or earbud twice. Nahulog. Siguro mga around 5 feet yung height. Surprisingly, walang sira. Unlike dun sa Razer ko na isa, hammerhead. Sus Mariosep, nabagsak ko ng twice. Naglolo ko na. Nag-automatic off. Hindi nag-prepare ng maayos. Bili ko dun 1,000 may tapos ganun lang. Isang bagsakan lang. Oh, that's na. Pero, yung sound quality nun parang in par with Apple earbuds. Nakagamit naman ako ng Apple nung 2010s pa. Nung gumagamit pa ako ng iPad Nano 4th Gen, 6th Gen. Mayaman-yaman pa ako nun. Good old days. Anyway, so confident ako ma-compare ko talaga yung Razer Hammerhead dun sa Apple. Although ito naman, ibang brand siya eh. Alam mo, ibang lasa. Kumbaga sa Adobo, ibang version. Pero Adobo pa rin na maganda. So, para sa akin talaga maganda siya. Wala akong makasabi. So, ang cute pa ng kulay. Bango-bango pa. Alam mo, parang galing na imported. Sarap. Sana tumagal siya. So, kung yung isa ko hindi ko nabagsak ever, ano pa to? Walang lanyard. So, immune din to. Maingat ako sa gamit. So, yung isa, officially, bibigyan na natin sa ating Jonakis. At alam niya na. Meron na siyang pang sounds. Mahilig pa na mag-sounds yun. Tapos, mahilig din maglaro. So, ngayon, kahit magbakbakan kami sa PUBG tsaka COD, chill lang siya. Ano pa ba? Yun nga. Pinatry ko sa kanya to, nakatuwa din siya. Hindi niya daw ako naririnig nung nagpa-play yung sound, tapos naka full blast yung NC, hindi niya daw marinig yung boses ko. So, good. Para sa isang tao na ngayon nakatry ng NC, first hand experience niya, talaga maganda nga daw. So anyway, yun na nga. Guys, kung may tanong kayo, nalagay ko lang din yung link ni seller, kung magkano ko siya nakuha, and yung pangalan ni seller sa Shopee, and ano pa ba, yung mga details, yung link, yung mga specification nasa description. So yun, don't forget to like, share, and subscribe. Kung may tanong kayo, comment lang kayo. Hopefully ma-upload ko to para kung may gustong bumili ngayong Pasko, kakaroon kayo na idea na okay yung Soundcore R50i NC. And unahin ko na to kaysa doon sa SIM card na in-unbox ko kagabi. Anyway, yun na nga. So ingat kayo. I think it's Thursday ngayon. So konting kembot na lang, pahinga na ulit. So ingat, paalam, enjoy, bye-bye.